May atraso ang mga Villanueva kay Alex. Ito ang paniniwala ng dalaga. Dumating nga ang pagkakataong ito. Ang mga Villanueva, kayang-kaya ng pagapangin. Pero si Edward Villanueva ay tila may puso, nakarugtong ng kanyang puso. Can she really destroy the man? Or siya na lamang ang susuko sa pag-ibig nito? Yan po ang sabay-sabay nating tutuklasin sa ating panibagong kwento. Isang natatanging tribute sa mga dating artista ang magaganap sa PBG Network. Tamang-tama lang kasi ito sa The Golden Anniversary na malaking TV radio network na ito. Ang PBG Network ang isa sa mga pinakaunang TV stations ng Pilipinas. Kaya naman sa kanilang gintong anibersaryo, isa sa mga highlights presentation ang pagbabalik tanaw sa mga unang artista. Iilan lang ang nakadalo sa kanila, palibhasa, matatanda na, at karamihay patay na. Ang iba naman hindi na matukoy kung nasaan. Ang mga stars o estrellas noong unang panahon, basta na lang nawawala sa limelight sa iba-ibang dahilan. Parang sa gabing ito, ang PBG ay balik alaala sa mga bituing nagpapahinga na. Mga old film clips and photographs ang tayong napapalabas para doon sa mga hindi na nakadalo. Halos lahat ng TV reviews ay sa PBG nakatune in sa gabi ng parangal. Very nostalgic ang palabas, mga lumang awitin at mga kondiman ang namamayani. Si Edward Villanueva, ang Vice President ng PBG, ay nasa kanyang sariling condo unit at tila isang ordinaryong viewer na nanonood sa parangal na iyon. Ganito naman ang dapat at tama. Act like any ordinary viewer, kahit ikaw ang isa sa mga may-ari at vice president pa nga ng network. Kasi dito mo mabibigyan ng eksaktong panghusga kung maganda ba ang show o hindi. Habang inaawit ang isang kundima ng sumisikat na singer na si Thomas Lennon, ay sumasalit naman ang lumang litrato ng mga lumang artista. At isa sa mga litratong iyon ang nagpaupo ng tuwid kay Edward. Kinusot pa nga niya ang kanyang mga mata. Naduling ba lamang siya o ano? Pero sigurado siya. Maraming sandali rin namang nanatili sa screen ng lumang litratong iyon at hindi nga siya maaaring magkamali. Isang napakagandang babae na ang kasama sa litrato ay ang ama ni Edward Villanueva, ang dating presidente ng PBG na si Edwin Villanueva. At nakaakbay sa babae ang kanyang ama in a very sweet way. Sigurado naman si Edward na ang babaeng iyon hindi ang kanyang ina. She could be an old star or an actress. Yun lang yun. Kaya na-feature sa Golden Anniversary presentation. At bakit kasama ang kanyang papa? Naintriga ng gusto si Edward. Alam ba ito ng kanyang ina? Sino nagbigay ng pahintulot na ilabas ang picture na iyon? Bilang anak, na-offend din naman si Edward Villanueva. Kapag involved ang kanyang ama, hindi na naman dapat na basta iparada sa telebisyon. Lalo na nga at very sensitive ang bagay na ito. Dahil ibang napakagandang babae ang kasama ng papa niya sa old photograph na ipinalalabas sa TV. Sa mga magkakapatid, si Edgar, Edward at Ella ay si Edward ang pinaka-makapamilya. Very protective siya sa lahat ng miyembro ng pamilyang Villanueva. Ayaw niyang masaktan at ma-humiliate ang kanyang ina na si Rose Villanueva. Kaya para kay Edward, hindi dapat palampasin ang bagay na ito. Napakaganda pa naman ang Golden Anniversary presentation. Namansahan nga lamang ng isang pagkakamali na personal ang dating. Pagkatapos ng palabas sa TV, kaagad nagpatawag si Edward ng emergency family meeting sa bahay ng mga magulang. This is very important. This meeting is a must. Kahit siya pangalawa lamang na anak, malaki ang respeto ng buong pamilya kay Edward. Kaya kapag ito ang humiling ng audience ng buong pamilya, para rin tong si Edgar na hindi nila mahindian. Kahit gabing-gabi na, ang tatlong magkapatid at mga magulang nag-ipon sa salas na mansyon ng mga Villanueva. What was that picture? Ngayon ko lang nakita yon. Formal na formal ang mukha ni Edward. Ang kanyang Latinong mukha ay kayang magpa-intimidate kahit kanino kapag siya ay mabagsik ang mood. Bumaling si Edwin kay Rose. I told you, they will react. Tumango ang ina at bumaling naman kay Edward. Edward, hiningi naman nila ang opinion ko doon. It was Ella who told me na ang litrato ni Ina Rosales ay may isasali sa palabas dahil nga iisa na naman ang buhay na picture ni Ina at nagkaton pang kasamang father mo, so wala silang choice, kundi yon ang isali sa presentation.
Nagpalipat-lipat ang mga mata ni Edward sa kanyang mga magulang. Pinag-usapan ninyo itong dalawa? Bakit? Sino ba si Ina Rosales sa buhay ni Papa? Yumuko si Edwin. Si Rose ang nagpaliwanag. Wala pa ako noon sa buhay ng father ninyo. Si Ina Rosales ang totoong pinakaunang kasintahan ng inyong ama. She was a very promising star then. Ang inyong ama naman katulong na siyang ng iyong lolo sa pag-manage ng dating PBG. Si Ina at ang inyong papa, they were both a hot item before. Hindi ka agad nakaimik si Edward. Pagkatapos, gigil na binalingan ng kanyang mga kapatid. Kayo, alam na ba ninyo ito? And you just ignored me? Ni hindi nyo naisip na kailangan ko rin tong malaman. Maanong naikwento man lamang ninyo sa akin kahit konti? Bumuntong hininga si Edgar. I am sorry. Siguro nga medyo naging insensitive ako. Sa dami ng aking ginagawa, nawala na sa isip ko na personal ikwento sa inyo ito. Sumabad naman si Ella. Ako naman, I chose not to tell you muna. I have to admit, medyo naduwag ako. Alam ko kasi sa ating tatlo, ikaw masyadong protective sa pamilya. Baka hindi ka papayag na ilabas ang picture na iyon. Hindi maaari. As an artistic director, naniniwala ako na si Ina Rosales ay isang mahalagang estrella noong nakaraan. Hindi maaaring wala siya. And because that was the only old picture available, kahit kasamang Papa, wala kaming choice kundi ilabas na rin. Gaya nga ng sinabi ko, kinonsulta muna nila ako, Edward. Wala naman akong makitang masama. It really happened. Hindi naman komo, tayong may-ari ng istasyon para na tayong hari na hindi maaaring salingin. Sa media naman walang sinisino. Pagdating sa katotohanan, hindi ba? Dapat alam mo yan, anak. Pagdidiin pa ni Rose Villanueva. But this is a very sensitive thing. Hindi pa rin kumbinsido si Edward. I know, iho, but truth spares no one. Basta't yun ang totoo. Magsasaan at kahit sino, kailangang mailabas. Seryosong sumagot si Edwin Villanueva. Kung hindi na ilabas yun, di kulang sana excitement. Si Rose pa ang pilyang nagpahayag. Bilib talaga ako sa pagka-sport ni Mama. Salo ni Ella. Why? Kumunot ang noo ni Edward. Edward, alam mo ba na sa feedback, pinakamalakas ang picture na iyon? Marami ang tumawag sa estasyon. Nagtanong kung sinong babae nga naubod ng ganda. Yung mga henerasyon ngayon na naku-curious because wala pa nga sila noon. Si Ella ang nag-explain. Dapat lang mag-react favorably ang mga tao. Iba naman kasi talaga ang ganda ni Ina Rosales. Pag-amin naman ni Rose na wala ni katiting na inggit o selos. Pero na makita ko ang iyong mama, mas na-in-love ako sa kanya. Wala akong magawa noon kundi sumunod sa damdamin ko. Madali namang nagkwento si Edwin. Si mamang dahilan ng paghiwalay ninyo ng babaeng iyon, Papa? Oo, Edward. Labis na nasaktan si Ina Rosales. Yun ang dahilan kaya bigla na lamang siyang nawala sa show business. Parang bulang naglaho. Wala na kaming balita. Hindi maikala ni Edwin ang kanyang guilt. See? Ako ang may atraso kung tutuusin kay Ina Rosales. Bakumbabang umamin si Rose. Bahagyang kumalma si Edward. Ngayong nalaman na niya ang buong katotohanan, bigla yatang gusto niyang mahabag sa babaeng iyon. Naglaho ito sa makinang na daigdig ng mga bituin dahil sa kabiguan sa pag-ibig ng kanyang ama. #brokenhearted. Hindi na nakita. Buhay pa kaya? Nasa na kaya ito? Ano ang nangyari pagkatapos mawala sa kanya si Edwin Villanueva? Tinapik ni Edgar ang kapatid. O ano? Pwede na ba tayong umuwi at magpahinga? Satisfied ka na ba sa paliwanag ni na Mama at Papa? Tumango naman si Edward. I am more enlightened now. I feel better. Thank you all for your time. Naghiwa-hiwalay na ang tatlong magkapatid. Kanya-kanya nang uwi sa mga sarili nilang bahay. Sina Edwin at Rose na lamang ang naiwan sa mansyon ng pamilya. Nagkaakbay ang mag-asawang papunta sa kanilang silid. Do you still wonder what happened to her, Edwin? Always. Mahirap talaga kapag nakokonsensya ka, hindi mo makakalimutan. Hayaan mo, burden naman nating dalawa ito. Kahit hindi ko naman sinasadyang masaktan siya, tulad nga ng inamin ko kanina sa mga bata, I feel so guilty. Nararamdaman kong ako ang may atraso kay Ina Rosales. Malungkot, si Rose. Kinabig naman siya ng asawa. Walang may gusto na ganun ang mangyari, Rose. I loved her, but I was so in love with you. Ikaw ang soulmate ko. How can I not choose you?
Binuhay siyang muli ng Golden Anniversary presentation, no? Imagine, ang dami nag-react sa kanyang kagandahan. Ganon naman talaga ang reaksyon ng mga tao kahit noon sa beauty ni Ina Rosales. Hindi nga ba't kung hindi siya nawala, hinulaang siya ay magiging big star? Pinakamalaking estrella sana siya kung nagpatuloy. Napabuntong hininga na naman si Edwin. Kung buhay pa siya, napanood kaya niyang presentation, Edwin? Malamang, I hope, at sana, kung napanood niya, naramdaman niya ang pagpapahalagang binigay sa kanya ng iniwan niyang industriya because she truly deserves it. Sa isang napakaluma at napakaordinaryong bahay, madilim, nasa isang maliit na bahay ng Laguna. Ang unang-unang mapapansin sa kulang na ilaw sa salas ay ang nakakwadrong mga lumang litrato ni Ina Rosales. May 2 taong nakaupo sa antigong sofa, nag-uusap. Ang mag-inang Ina Rosales at si Alex Rosales. Inay, payagan na ako mag-artista. Ako ho ang dapat magpatuloy sa naudot ninyong kasikatan. Determinado si Alex. Kay ganda-ganda niya sa subdued lighting ng kanilang bahay. Batang-bata sa edad na 21. Mapapansin kaagad na siya ay halos 100% nakahawig ni Ina Rosales noong kabataan nito. Papaano kung masaktan ka rin? Puro ng pag-aalala ang ina. Kahit matanda na, bakas pa rin ang sobrang kagandahan ni Ina Rosales noong araw. Mag-iingat ho ako. Didisiplinahin ko ho ang puso ko. Gusto ko lang po talagang umarte. Di naman ako marupok, Nay. Wala na akong pinakihintay na araw, Inay, kundi yung nasa harap na ako ng kamera. Yumuko si Ina Rosales. Ganyan na ganyan din ako noon, Alex. Para bang di ako mabubuhay kapag hindi ko sinunod ang gusto ko. Anak nga kita. Namana mo yun sa akin. Kung hindi siguro kayo nasaktan noon ni Edwin Villanueva, ang may-ari ng PBG, anak na sana ako na isang reyna ng pelikula at napakadali ko ng sisikat at hindi siguro tayo ganito kahirap. Puno ng kapaitan ang pananalita ni Alex. Huwag kang magsisisi sa buhay natin, anak. Napakasal naman ako sa isang napakabuting tao, ang iyong ama. Hanggang sa pumanaw siya, hindi ko pinagsisihan na siya naging kanlungan ko sa aking kabiguan. Hinagod ni Ina ang mahaba, makapal at tuwid na buhok ng kaisa-isa niyang anak. God knows na hindi ko ipagpapalit ang itay kahit kaninong ama, Inay. Pero masakit pa rin ho dahil para nagtago na lamang tayo dito sa hamak na bayan na ito. Wala halos nakakaalam na ikaw ay dating artista. Naging masaya rin naman tayo, anak, hindi ba? Pero kapos ho sa lahat, pati pag-aaral ko kapos. Hindi nakatapos ng college dahil wala na ho tayong pera. Wala na ako mapupuntahan, Inay, kundi ang pag-aartista. Bumuntong hininga ang ina. Alam ko, marunong akong umarte. Alam ko naman ako sa iyong ganda ay may silbi sa telebisyon at pelikula. Ayoko namang mabulok dito, Inay. Ayoko na magtago. Kung pumayag lamang sana kayo, matagal na akong beauty queen. Ang dami nang gustong kumuha sa akin Ayaw naman ninyo. Naiyak na si Ina. Anak, naging malupit nga rin ako sa iyo. Isinama kita sa madilim kong mundo. Hindi pa naman huhuli, Inay. Bata pa ho ako. Matutupad ko pa ho ang mga gusto ko. Hindi na talaga kita maaaring hadlangan pa. Ayoko namang matuto ka na magalit sa akin. Niyakap ng ina ang kanyang anak. Susuportahan niyo ho ako, Inay? Excited na si Alex. Tumango si Ina. Lalantad akong muli kung kinakailangan. Mas madali kang matatanggap ng mga tao kung malalaman nila na may dugo kang estrella. Estrella din naman ako noon, anak, kahit sandaling panahon lamang. Inay, hindi ako makapaniwala. Maraming salamat ho. Kailan ka luluwas ng Maynila para simulan ang pangarap mo? Pagsasamahan kita sa pinsan mo na si Gigi. Pwedeng sa susunod na linggo na kaagad? Wala namang problema sa matitirhan doon Kinatiya kami. Mabait naman ang pinsan mong yun. Kasi, Inay, gusto ko sumali sa workshop. Doon daw ang pinakamadaling daan papunta sa pagsikat. Dahil kung magaling kang umarte at magugustuhan nilang itsura mo, bibigyan ka na kaagad ng mga TV assignments. Walang mapagsidlan ang tuwa ni Alex Rosales. Pwede, payag ako. Basta anak, ipangako mo na magiging mas malakas ka sa akin sa pag-iwas sa tukso, lalo na sa mga taong malaki ang posibilidad na makakasakit sa iyo. Nagpaalala sa anak si Ina Rosales. Huwag ho kayo mag-alala, hindi ko ho papayagan ang sarili ko na ma-in love sa loob ng show business, Inay. Marinaw ho ang gusto ko makuha doon, fame and money.
kasikatan at pera sa Tagalog. Para makabangon tayo, patuloy ni Alex. At hindi na kailangan na dito na lamang mabubulok sa napakaliit na lugar na ito. Walang kamali-mali ang mag-ina na ang pagkasali ng lumang litrato ni Ina Rosales sa Golden Anniversary Presentation ng PBG ay nagbukas ng napakaluwag na daan para sa ambisyon ni Alex Rosales. Sa lakas ng impact ng litratong iyon sa viewers, sino ba naman ang hindi matataranta kapag nakikita nila ang halos replika ni Ina Rosales sa katauhan ng kanyang anak? Pati nga si Edward na tumutol sa pagsali ng litratong iyon ni Ina Rosales sa presentation ay humanga rin sa kagandahan ni Ina Rosales. Pero alam naman niya na matanda na ito ngayon, kundi man patay na. Nagulat na lamang siya sa kanyang sarili dahil may kagandahan pala na ibang impact. Kung sa bagay, hindi lang naman siya ang nag-react ng ganito. Hindi nga ba't wala raw katapusan ng mga tawag na natatanggap na istasyon? Lahat ay in relation doon sa litrato ni Ina Rosales. Gwapo rin naman si Edwin Villanueva noong araw, ang ama ni Edward. Pero talagang ang atensyon ay nabuhos lamang sa artistang babaeng kasama nito, si Ina Rosales. Sayang, wala nang Ina Rosales at hindi na magkakaroon pa. Hindi mapakali si Edward. Ewan ba niya kung dahil sa malakas sa feedback kay Ina Rosales? Umiiral lamang kaya ang business concern niya sa kanilang estasyon? Kasi nga, ayaw niya na basta na lamang mamatay ang tungkol kay Ina Rosales. Sayang naman na nakreate na steer nito sa viewers, hindi ba? Nag-isip ng gimmick si Edward. Isang gimmick na bubuhay palagi sa alaala ng isang napakagandang artista. Nakipag-meeting si Edward kina Ella at mga tauhan nito sa workshop na sina Direk Allen, Direk Mark at Mikay. Para ihayag ang kanyang isang napakalaki at napaka-showbiz na plano. Look, sayang naman ang lumalagong interes kay Ina Rosales. Sa panahon ngayon, even a tiny possibility of a phenomenal event sa telebisyon at pelikula ay napakahalaga. Ano kaya? Magpo-contest tayo. Look alike ni Ina Rosales. Nakasali pati ang talent ng mga contestants para manalo. Di ka agad umimik ang mga kausap. Pero unang kumumporme, si Ella. Okay sa akin yan. Kaya lang Edward, akala ko ba ayaw mong madami ang personal angle ng ating pamilya sa show business? Alam na rin ni na Allen, Mark at Bikay na si Ina Rosales ay dating girlfriend ni Edwin Villanueva. Nakontento naman ako sa paliwanag ni na Mama at Papa at natiyak na wala namang sama ng loob si Mama sa paglabas si Ina Rosales. I think it's right for me to think more of the business side of this. Kung sa bagay, nakarating na rin sa amin ang lakas ng impact ng picture ni Ina Rosales. It is about time na may gimmick na ganyan na ipanganak dito sa PBG. Patiling nagpahayag sa Direk Allen. Maganda siguro kung ang lahat ng finalist ng pa-contest na yan mag-workshop dito. At sa final day of the contest, totoong acting talagang ipapamalas nila na ang kanilang makakapartner sa eksena ay mga sikat na artista pa. Nag-suggest si Mikay. Aba, nangangahulugan niya na napakalaki ng premyo. Tinansya kung tutuusin ni Mikay kung hanggang saan ang pagsuporta ng pamunan ng PBG sa pa-contest na ito. Hindi nag-alanganin sa pagsagot si Edward. It is a big contest, so we can put in around 100,000 pesos as cash prize. Pwera pang ibang goodies. Fair enough? At 1-year contract sa PBG Network at sa ating movie production. Pahayag na dagdag ni Ella. Naayos na kaagad ng araw na iyon ang lahat ng detalye tungkol sa contest. Agaran, mabilisan. Sabi pa nga ni Edward. Kaya naman dinoble ang promotion sa contest. Sinasaturate ang market. Ang mga naglalakihang posters at billboards ay nagpapatindi ng interes ng mga tao. Kung imposible na nga namang makita pang muli ang original, bakit di nila makukontento sa look-alike? Ang unang araw ng edisyon, dinumog. Isa sa mga naunang pumila para dito ay sina Alex at ang madaldal na pinsan na si Gigi. Siniko ni Gigi si Alex. Tingnan mo ang bagong dating oh, halatang napakayaman. Sa van pa sumakay, may driver pa, at ang nanay, grabe ang alahas. Sinulyapan ni Alex ang mga bagong dating at bumulong muli sa pinsan. Ayaan mo, ako naman ang mas kahawig ng nanay ko hindi sila. Nakapwesto na sa likod ni na Alex ang mga kararating lang. Dahil nakangiti si Gigi, sa punong-puno ng alahas na ina, nagkakwentuhan kaagad sila. Ang anak ko matagal nang kinukuhang artista,
Pero ngayon ko lang napapayag na mag-audition. Masyado kasi siyang na-impress sa litrato ni Ina Rosales. Talaga namang magkahawig sila, hindi ba? Ang natural na kayabangan ng nanay, lumutang kaagad. Pero hindi naman nagpatalo ang madaldal na si Gigi. Sa loob-loob nito ay kailangan din niyang yabangan ng mag-inang to. At sasabihin na niya ang totoo. Ang pinsan ko, tunay na anak ni Ina Rosales. Tingnan ninyo, oh. Kahit hindi siya mag-ayos, kahawig pa rin siya ng tunay na Ina Rosales. Natural, dahil nga mag-ina sila. At nangako si Ina Rosales sa tamang pagkakataon, lalantad siya sa tabi syempre ng sikat na niyang anak. At mangyayari yan, hindi na magtatagal. Hindi lang alam ni Gigi kung gano'n nakangit-ngit at ka-insecure ang ina ng contestant. Tumitig ito ng husto kay Alex. Nakita nga nito na hindi na kailangan mag-ayos ni Alex. Paniniwalaan kaagad ito na anak nga ng nawawalang movie star noon. Ah, hindi papayag ang inang ito. Si Francine Cueto, na mauunsyami pa ang pangarap nilang mag-ina na maging sikat na artistang kanyang anak. Hindi pwede. Kailangan kumilos sila kaagad. Wala nang panahon pa para mag-isip. Isang napaka-sweet ng ide ang ibinigay ni Francine kay Alex. Iha, ang gaan talaga ng loob ko sa'yo. Pwede bang sumama ka sa amin mag-snack? Matagal pa naman ang registration. Halika na, sumama ka na. Paano kung magsisimula na ho? Tanong sagot ni Alex. Nandiyan dyan naman ang pinsan mo eh. Siya ang magpapatala sa'yo. Let's go. Baka naman hihiyain mo pa kami niyan. Ayaw sana ni Gigi pero hindi rin ito napigil si Alex na sumama kina Francine Cueto. Diretsahan nagsalita si Francine nang nasa loob na sila ng coffee shop. Alex, huwag ka nang bumalik doon. Ho? Nanlaki ang mga mata ni Alex. Babayaran kita. 50,000 piso. Napakalaki na niyan. Pwede ka na magkaroon ng magandang negosyo. Kahit nakangiti si Francine, nagbabanta naman ang mga mata nito. Ito ang tipong hindi ka maaaring humindi. Kinilabutan si Alex. Imposibleng susunod ako sa inyo. Marahang sagot ni Alex. Imposible nga kaya? Lumitaw na ang mapanganib at tusong iti ni Francine. May kutob si Alex na ang babaeng ito ay halang ang kaluluwa. Mayaman nga ito pero siguradong hindi lahat ay nanggaling sa tamang paraan. Halata namang marami itong pinagdaanan. Tiyak na hindi ito natatakot na pumatay ng tao.